she might have suffered a heart attack. Kasi alam na yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Alam ni Marcos na si Aglag de Mayor durugista. Alam ni Lagdamillo na durugista. Magkasama yan sila. Significant lang ito. Wala naman ito talagang no big deal. Except that Julieta Lopez, attorney, is ilumad. Baguba yun eh. Ibagubo. So yung mga bagubo stretching from dito sa Baguio, Kalina na hanggang doon sa Marilog, Manobo, Bagubo, puro ano yan sila eh. Halos pareho ang tribal ano. So lapit sila sa akin, nagtatanong kung bakit nakita nila sa TV. Hindi naman alam nila nung ano, mga lumad yan eh. Wala masyadong pinag-aralan. Kita lang nila kung bakit daw si Suleta na gano'n. Eh, sinabi ko, gano'n na nga nangyari. Proseso yun ng gobyerno. Huwag na muna kayo mag-init ng ulo. At maliit na bagay yun. Total ginagamot naman. So sabi ko na total na naman si Inday, nandoon si Bato, nandoon si Bongo. Palit-palit sila bantay kay Liz Sorieta. Yun lang ang ano ko ang parinig ko lang rin sa lahat ng mga lumad na bagubo sa buong Pilipinas na sa bagay yung kayong nasa lowland areas na intindihan na ninyo. Proseso yon ng Kongreso. We cannot question their authority. May investigation eh. It's just too bad na ganun ang nangyari. May break lang isa na abogado kasi ang tatay ni Julieta si Fiscal Lopez noon, kasama ko sa prosecution. So, yung mga pinsan-pinsan nila mga abogado na anak nagtanong sa akin na bakit daw na at one point yung sa gabi na yun there was an order coming from the Quad sa Congress na dalhin si Suleta sa Women's Correctional Institution na hindi naman daw kriminal. Sabi ko, tama naman siya. Yun kasi ang gusto niyang malaman sa akin. Sabi ko, wala pa akong sagot kasi hindi pa ako napunta ng Maynila. As a matter of fact, nagtawag ako ng kausap si Congressman ko. Nagpagpatulong ako kay Congressman Alvarez na maghingi ng anong mapulot ko na tulong doon. Kung bakit nagkaganon. Kasi si Suleta daw was not a criminal. Alam mo, ang practice, kung ang Congress, ang contempt is not a crime. Yung contempt is just a measure for the orderly conduct of congressional hearings or during the plenary kung may nagawa ka doon na
disturbance or yung disorderly conduct, if they would put it that way, palabas may ano pa raw na bakit dalhin sa prison correctional kasi hindi naman daw kriminal. Sabi ko dapat Congress sana doon may detention center sila. Kung wala, nagbakante sila. Bakit daw papasukin ng jail? Sabi ko hindi naman may pero yung mga bagubo are sporting a wound in their hearts. So yan ang ano ko na congressional hearing. Ano ko na, hindi naman ito nakapalibot yan doon sa pati norte ang mga bagubo. Kikinig sila. Wala pa naman tayong matanong. Pero hindi maliit na bagay masyado yan para sabihin mo ng gulo. Wag. Alam ko yan kasi na presidente ako. Yun lang, hindi ako magdagdag kasi i-reserve ko muna yung akin. Kaya Inday, wala yun. Inday, kaya niya yan. Insignificant pa siya doon kasuhan nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Hindi talaga makulong yan. Kasi patayin mo yan, mag-uwi ang Davao yan. Wala yan ka magkano, I'm more concerned doon sa kaso ni Sulaita. Kasi she might have suffered a heart attack. Kasi yung pain sa likod too severe. Pag ang heart attack kasi the symptom can start sa yung masakit masyado tapos nagsusuka ka. Heart attack yan. Hindi ko makain eh. Pero yung sa Congress, wala muna akong wala akong pag-usapan pa namin how not to, pinag-usapan namin ngayon ni Martin Delgra, pati ni puro man kami abogado, is how not to destroy a republic. So, we can entertain questions, pero hindi ako muna makialam doon. President, yung sinasabing threat daw ni Vice President binata man yun. Ako, uturo na itong PSG pati. Siyempre, pagka ganong init ng, sino ba naman hindi mag-init ng ulo? Alam mo si Inday. Pero si Inday siguro, may nagsabi sa kanya, kape muna. Pangpalakas ni PRD. Kape. ano? Sinong mas isog sa inyo? Ikaw o si Inday? Yun ako, isog, yung naman movement ang isog. Dili daw isog. Ang mga movement ang isog. Pero tired na ako, sabi ko, wala na ako. Sabot na yung 30 katong maisog movement. Ito nag-rally. Ako, I have full faith sa Inday. Kaya niya yun? Anak ko yan eh. Kilala ko. Kaya yan. Pero, one thing is clear, yung direksyon ng administrasyon, doon talaga sa amin. So, ano ang magiging logical conclusion with everything that is happening now? Is BBM going to suffer the same fate as his father?
I do not. That it remains to be seen. Mayor, is it not a good idea for Vice President Sara to just answer the questions that are being posed by Nag-a-answer nga ng question sila eh. Yung quadman ang sira. yung how did she Yes, pina-explain nga niya muna yung ano niya. Kasi hindi pa tapos ang COA. Kaya niya sinulatan na huwag mag-entertain magkuha ng papel kasi yung documents are with COA. So that if COA would, 6 months yan eh, if COA would be asking additional documents, hindi sila magkandarapa, maghanap kasi nandyan na lahat. Iniimbestiga na nga eh. Eventually, mag-testify yan siya. Pero yung mga documents muna, hindi ka trabaho ng... Pero may mga nag-comment na po sa social media na mag-full power na lang daw po. alam mo, dumaan ako pagka-presidente. Not for anybody, not for anything else. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man yung threat, patay-patayan. Pati itong luko-lukong Malacanang, ang problema ng isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon, si... Ano? Alam mo, hindi namin kaya yan. Sino naman? Gusto nila ipalabas palalabasin mayor na nagnakaw ng pera si Vice. Yeah, wala pa nga audit eh. Gusto na nila palabasin ganon. Tama yung kay Inday. Because according to her, sabi ni pasensya na dyan, kaya ikaw yung forerunner sa presidency. Gusto ata na ni Martin maging presidente. So, hindi naman masama. Ayaw ko magsalita because everybody has the right to dream. Inday wants to be also, she can also dream. So, wala tayong ano dyan. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino Ayan, makinig kayo. is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, yung may pambayad ka, depende sa ano mo, category yung rates mo. Yung ibang iyo, dividido ka talaga na full o paglabas mo, wala ka ng bayaran. Yun ang ano noon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat utang inestapa yan. Government malverse the money of the people. Madami-dami yung dapat talagang ipaliwanag itong administrasyon na to. Yung mga perang pinamimigay nila, yung mga pondong pinaglilipat nila, no, wala nang problema ipamigay nyo. Pero ang tanong, nabibigay nga ba ng tama? Gaano kalaki yung kinukuha tapos ipinamimigay? Baka dapat ipinamimigay 10, binibigay lang nila 2. Di ba? Madami mo talaga silang dapat ipaliwanag. Kaya talagang gigil na gigil sila kay BP. Kung sakaling maluklok si BP, inimbestigan natin yan. Naku po, yung mga maiingay na congressman dyan, mag-alsabalutan na kayo mga brad. Panahon pa nila. Ginamit mo yung pera ng ano? Darating din ang araw para sa kanila. Even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun. Pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pang-opera ka.
ang nawala ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion. Nearly 90 billion. Mga kawatan. Of that 89 billion, 27 na lang ang nawala. 27 na lang ang natira. Paano yan? Hindi man maano ng Kongreso. Ang atin is, bakit nila pinakialaman? Correct. Yun ang tanong doon eh. Stick tayo sa Mr. issue. Stick tayo sa President, issue. if you see that list really announced, Kasi ginugulo ho nila usapan eh. Pinagtatakpan ho nila yung mga issue na kagaya ng mga riniraise nitong si Tatay Digong, yung PhilHealth na yan. 'Di ba? Yung walang humpay na pamimigay ng ayuda, yung mga flood control project, tinatabunan ho yung mga yon doon sa issue na nitong si Vice President Sara Duterte na hindi naman ano lang ho kumbaga gakulangot lang kumpara doon sa mga pinagkukuha nilang pondo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Di ba? Ang liit lang ho nung pinag-uusap, 125 billion ho yung kinuha nila sa PhilHealth. At hindi na ho maisosooli. Yung pera na yon, hindi ho galing kung saan-saan. Contribution ho natin yun. Binigay ho natin, pinagkatiwala natin sa PhilHealth. Na para pagka nagkasakit tayo, meron tayong isang lugar na pwedeng kuhanan ng pera o pampagamot kung ano man yung karamdaman natin. Stick ho tayo sa issue. Stick sa issue. Well said. Estafa case, ano na yan, ang problema ganito, if we're going to file a case sa court, but the justice system, the court is a government thing. No, the court ang pumapasok ang Supreme Court. Kana hihintuan na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, fiscal ako. Ang alam mo, minalbers nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the 89, 29 na lang. But can we say, Saan ang pera namin? Ano, ibalik mo, wala ang pera. Maghiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Puro ayuda. Pera Wala ng ka gobyerno nagkita ang ng pinamimigay. project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Grabe. May tag 5 mil kayo ngayon. Kita ko sa TV ko eh. Congressman lang. Daig pa ang Pera president. na. Marisip Ginoo Romualdez. Grabe ho talaga tong si Speaker, no? Talagang pagka yan mga ginagawa na yan ni Romualdez, hindi pa namulat ang kamalayan ng sambayan ng Pilipino. Na linuloko tayo ng taba-ching-ching na yan, meron ho tayong problema. No, ibig sabihin, namimigay ako ng tag 5,000 ngayon, hindi galing sa bulsa ko. Basta natripan ko lang, maingay yung crowd, maingay yung mga dumalo. Kaya tag-5,000 kayong. Yung pagka bumunuto siya sa kanyang sa kanyang pitaka, akala mo galing sa kanya yung pera. Galing ho yun sa buwis ng bawat isang Pilipino na pinamimigay nitong si Martin Romualdez ng ganun-ganun na lamang. Unfair. Ang awa ka naman sana sa amin. Pera na kagad. 5,000 kagad. Yung 89. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa ito ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Is budget sa Kami, mga sa professional namin. na sa gobyerno. Sa mga trabahante yan, mag-housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloon, enrollment ng mga bata,
Mahirapan sa lang ito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ano. Ang SSS kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Pati Para SSS sa- tinira na rin ho, grabe. Mga empleyado. LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya yan sa sundalo, pati yung retirement nila patayan. Ang pera na inipon sa mga mahirap Even all this na at yung pera na inipon ng mga professional na para sa Kaya meron na, paubos na rin sa mga meron na. Bawat araw. Lahat ito, the example yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan, what is left from the original ano nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. kawat pa more para maghilak mo. Foreign value. Eh, wala na silang majagol dyan. Ano ba jagol-jagol? Tignan mo, bakit ang majagol? We transfer it, di ba, from private to government. Hindi na ito, hindi na kailangan i-jagol. Andiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? Dude, spend it. Ayuda. Hindi naman may jagol may ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking... Meron, it is, tignan natin ang resulta sa Supreme Court. Yung sa PhilHealth. May movement ng kaso sa PhilHealth. Para may Sige, go. predicate of how to go about. They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation from the PhilHealth to the Quadcom and Tignan ko lang. hearing. Kung Mass mobilization of people power for that. ang alam ko man, sinong pupunta lang doon, ikaw pati ako, bakit naman Sigurado ba? alam ko man ang walang pupunta doon. Why? Magmas movement ako, tayo dalawa lang. Sir, ata sila sir na nawala na daw itong the magic of the 30 crowd. Magic, wala na. Matagal na yung walang magic. Sinabi ko, retired na ako. But when you say that, Hindi ko na, I do not need to be on the front or at the back or on the side. Retired na ako. Ang rating ko, baski ilagay mo ako dyan sa 1 to 10, mamili ka, 2, 3, 4, 5, 9. Wala na ako. Ano bang Duterte magic mo? Ano no? ikaw lang Wala na about ako. the crowd. It's only your word that can compel people to come together and raise the common voice of Istorya lang yan, media, kaya ganun. Ganun ang ginawa ko noon, wala man lagi. Di ba? So when you say that, it's the other way around, no? The history of the Duterte leadership in Davao says, pag sinabi mo yan, iba yung nangyayari. Pag sinabi mo wala, Wala na. Ang tao, hindi na nakikinig sa akin yan. Kasi wala na akong power, matanda na ako. Nag-okay na ako. Kaya the last time ako nagmotor, hindi ko na talaga kaya. 7 months ago, nagmotor ako uli. Kalakad pa man ako ng husto. Nung natumba ako, may kunting crack na dito, ayaw ko na rin mako-opera kay balitan man ang makeup. Sabi ko, pagkatapos sabi ko, ano Dok, mag-cane pa rin ako. Oo, mag-cane ka. O di, ayaw na lang ko operahin, mag-cane na lang ko. Sugar cane na lang kaani. Natumba ako mga 7 months ago. Pero ako, okay pa man sana ako. Totoo, hindi pa ako hindi ako inutil.
ang masakit pa, kaya nga nagmotor ako ng magaan, yung 600 lang, 800 kasi ang 1,000, 1,100. Yung Honda na blue na ano. Wala pa, matagal na talaga. Pag ano ko, hindi ko nabawi sa ano. Sir, given the situation na may perceived na problema between the Duterte and the Marcos camp, ano yung advice mo sa mga tao who are wanting and who needed to hear your voice to bring back the people together? To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin. Mga likit, mga bangag. Mga Pilipino, nakikiusap ako. Punta kayo kay Marcos kaya wala hindi kami nakikipag-contest kay Marcos. Never. Wala kaming bilyon, trilyon na nakadeposito sa kung saan sa bangko. Mga likit, mga bangag. Sa utak lang na Trillanes. Mayor, sino ito nakapile na magkaso kang Trillanes? Ano? Itong file ng kaso kay Trillanes, nakapile po. Wala pa akong matumbang ang sumotor. Nag-file na ba yung kaso kay Trillanes after the Quadcom meeting? Kaya nga, alam mo, pinapakita mo ng bangko, may talaga yan. Hindi ka mo makakuha ng, kung magkuha ka ng sa bangko ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung ibalandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, another crime yan. Alam mo, hindi ko na lang ano kasi Ngayon yung sinasabing disbarment daw kay laban kay Vice President at impeachment against sa VP. Ano comment ko doon? Sinday, Opo. kay Giligayon ang hindi impeach nila. Total, malayo pa man yung 2028. Di magpasyal sa mga proseso. So she's running in 2028 for president. Hindi, wala siguro. Sabi mo kasi malayo pa ang 2028. Therefore, yun ang conclusion. Kaya pa, malayo pa. Doon na tayo, pagdating natin, mag-decide tayo kung tama na yung, sabi ko kay Inday, tama na yung Vice President. Total, tatayan dyan, presidente na. Okay na yan. So, Mr. President, have you ever, there were reports that there were threats sa buhay ni Inday before sa mga, among his guards, and then, did she ever confer with you or talk to you about it? We do not talk about politics, Inday. No, not politics, security. Security, kaya ni Inday. May security yan si Inday. Huwag kang maniwala, wala yung security. Being the father, kasi yung debate ito, nakita niyo siya seeking for help, and you were there. I suppose you were still awake that time. Ito ang feeling niyo. Lingaw. Meaningful. I am entertained. Wala man nangyayari sa anak ko. She is not hurt. Of course, there's yung hearing sa confidential funds niya. Bakit man ako magsabi matukotin mo ako i-invest mo ako confidential fund? O sige, tanungin mo ako. What did you about? Sige, you ask me. I'll give you the correct answer. What happened to your confidential fund? Supposedly. Well, it was spent properly. But why is she not answering the Congress daw? Confidential nga eh. Bakit patawagin niya ng confidential kung Pero yun kasi yung issue na ginamit But you kept mum about it all along. hindi lahat yan sila patayan sa Martin Romualdez wag binaba ng bilyon yan. Kaya mausapan lang naman
maybe one of the things that I will do next is, of course, this time I would be appealing to every Filipino. Lahat na. Once and for all. Buhay man yung kuwa, hindi man nasunog yung building nila, pero lang kung sunugin andyan man yan, buksan natin lahat. Huwag na lang muna yung ibang ngayon yung this year lang. Tapos pagkatapos buksan natin next year. Buksan ng Congress. Ang Congressman, hinamon ko ba sila to open your books? Ang sagot naman ito ni Trillanes, open your bank account. Makihati ka pa sa putang inang pera ko. You know, sa bangko, huwag ka magtanong kung saan ko nakuha yan. Nakuha ko yan sold up, nakuha ko yan sa smuggling. Wala ka nang pakialam. Nandiyan na sa bangko. Pero ito, simple lang, opening of the bank na libro. Hindi naman bangko yan eh. So, Pero bingi man sila mayor sa ang hindi talaga ino-audit. Telling you now, without batting an eyelash, ang hindi ino-audit, Office of the President, pati Office of the Speaker of the House. Magtanong ka ng witness, katabi ko, speaker man yan. No? Tanongin mo ba kung may malakas ba na sira ulo dyan sa audit na mag-audit. Audit lang yan. So Mayor, you are saying that you are open to opening the book of how she spent the confidential funds. Of course, yes, to. Nandiyan, inaano lang nila yan. Hindi pa yun na careful masyado yan. Alam kasi niya. Kaya ingat. So why can't she just explain it here? Ine-explain na nga iha. Sa document nasa documentary, ano pa. Ngayon pag na-present na lahat, sa kuha, pero sa kuha ang ibang dokumento eh. Kaya nga sabi niya, Silaika, wag mo na munang ibigay dito. Kumpletuhin mo na yung kuha audit namin. But that was the reason that Attorney Silaika was cited for That's the reason why. Why should it be an interference kung sinabi ko, wag mo muna akong ipa-audit dito, tapusin mo yung audit doon, yung papilis nandiyan yan. What is wrong with that? What is contemptible sa... In a word, how will you describe all these procedures from the Senate, the Congress calling you and your children for investigation? No, I cannot talk for the Senate. The Senate, it's a bit formal. Well, at Congress, Tanungin mo si Bibot. Si Bibot man nandun. Bakit ako tanungin? Hindi man ako Congressman. how do you see this, no? Siya. Ikaw gani ang ipangutana. Kung sa'yo mo tanawan ni ginahimo ka sa Congress, no? It's you, Gwapo eh, Vice President. Bibot Alvarez. Ikaw gani. Kaya nga sinasagot kita. Ikaw na. Bugak ang pagkaan ni Ron. Duraan kita ngayon yan. Layo. Nag-i-issue yung mga video pagkakausap nila sa tatay ni Sir. Pero kayo na ba nung you are yung pretended naivety ninyo klaro masyado. Alam mo naman yung politika yan. Alam ninyo walang oposisyon, walang liberal. Kaya nga ako naman, I'm aghast na ang
ano nila, pinamaya Marcos pati Duterte. Bakit Duterte? Wala man kami. Opposition kami in the sense that we can talk against them on many issues. Pero hindi sabihin mo na, pero ang labas ngayon, walang iba yung, wala yung nasyonalista, liberal, ako po, PDP. But, kami nga yung ano, ewan ko ba? So you're the opposition now. Hindi man, but we will talk about issues against government. For, if it is for the people, if it is for the interest of the people, and against, if it is not good for the people. So are you open for those other politicians who would come in and join your group? Wala mang matapang na politician yan. Bebot lang man. Na who will join you? Wala matapang? Ha? Na wala matapang na politician who will join you? Mas grabe. Ito bebot kaya yung military, paano hina niya? Military, wake up. There are observers now from other countries. Hindi ganito yan, ha? There's a silent martial law in the Philippines. Yeah, correct. Yan. Ang tao ngayon wala nang mapuntahan. Kasi kay July ka. Biro mo, there was an order at a certain point yung the other night, dadalhin siya sa correctional institution. Kung natuloy nalagay siya, saan siya magtakbo? Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na Malacanang kasi tambalos-los bata niya. So itong tao walang matakbuhan. Yan ang sinabi ko. There is a fractured governance. Nabali lang, hindi lang na-strained. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek yan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... it's a long process mapapil sa Supreme Court. Unless you dala ka ng kaso doon, matagalan yan. Mga next year pa yan. So if you want a redress of grievance remedy, so it is only the military who says. Kaya ang sabihin ko, Presidente ako, nakita ko ang sitwasyon. Kung gano'n rin ang Presidente na in face of so many errors there, nagtupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng breakage, fractured governance. It is only the military who can correct it. Are you saying a military junta can answer? No. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sundalo, mga opisyal dyan, sinabi na magpunta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to answer your question, ibig doon sabihin ang military well, it's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila doon sila na we are not anymore hindi na sila magkudita yung magpunta yung tangki digira noon. Sabihin lang nila na
ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. What do you mean out, Mayor? Hindi Getting sila out sa... means- I don't know, basta hindi yan kudita, hindi yan ano, basta sabi lang ng military. You are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasali sa inyo. Silent protest. Not taking orders at all. Hindi silent protest. Military lang talaga. Oh, military silent protest na yun. Will not take orders from the Mga arrogante naman ito. They will not take orders from the commander-in-chief. That's it. Ay, hindi, sabihin na nga niya. Sir, wag mo kaming isali. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS. PhilHealth, 89. Ito nung samot natin. Pero Pinagbili nila, saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. At least sa Congress, kung may resolution, tapos i-bill that would correspond with it, there's an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila na nakaalam nito. Yung Maharlika, sila na nakaalam nito. Walang participation ng people dyan pati ito. So, ganitong 25 tons. Alam ba ng military yan? Hindi sabihin nila, kung wala hindi na kami sasali ng laro ninyo. Pero Mayor, parang play safe naman ang military ngayon. Do you think si Brownell po ay mag-react nito? Can you restate your statement? Can you expect that Brownell will react? When ito, pag nilabas din ito, your question must also correspondingly appear. Importante yan. So, guard. Oo, kasi may statement siya, dapat nagpartisan, dapat parang stay put lang yung military, wala naman siyang sinabi, no? At in fact, si Inday nga nagsabi na tulog-tulugan yung chief of staff. Paano daw makakatulog yung AFP chief of staff? Matagal na siyang natulog. Alam na yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka sila ang hindi, ang mga polis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdamillo nagdudruga. Kasi Naku. kasama namin siya palagi dito sa dyan kay Pedro. Kaya yung SIPO ni mag-usap kami, yung SIPO ni Lagdamillo magtulo yan. Hindi niya alam nagatulo yung SIPO niya. Minsan gano'n na lang yan. Tulog yun. Alam ni Marcos na si Lagdamillo durugista. Alam ni Lagdamillo na durugista. Magkasama yan sila Alam nila sa hitsitan. So, another appropriate question would be, yung ito with sincerity, kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung mga
Tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Mga liki, mga bangag, taan ni karon.